Pinaupo nila ako sa table 12 sa likod ng isang flower arrangement na maaaring magtago ng isang maliit na sasakyang panghimpapawid na para akong isang nakakahiyang kamag-anak na inaasahan nilang mawala sa gitna. Ngumiti ako ng matamis at nagpasya na ang kaakit-akit na batang ito ay walang ideya kung anong bagyo ang kanyang dadaanan. Pagkalipas ng 3 araw, lalabas siya sa aking pintuan na may dalang mga papeles na magpapatawa sa akin sa loob ng ilang linggo. Kung binabasa mo ito, mag-drop ng komento at sabihin sa akin kung saan ka nanonood. Ang hindi alam ni Marcus Thornfield ay ang walang magawang balo na ito ay nagtago ng ilang napakamahal na sikreto. Nagsimula ang umaga sa gayong optimismo. Pinili ko ang aking damit na may katumpakan ng isang chess master, isang katamtamang kulay abo na damit na bumubulong ng hindi nakakapinsalang balo, na ipinare sa mga perlas ng aking lola para lamang sa sapat na dignidad upang maiwasang magmukhang kaawa-awa. Ang aking buhok ay ginawa sa salon ni Mark walang masyadong magarbong, sapat na kagalang-galang para sa kasal ng aking anak na babae. Nay, you look acceptable, sabi ni Emma pagdating ko, na-distract na sa kung anumang krisis na nararanasan ng wedding coordinator. Katanggap-tanggap tulad ng isang tropeo ng pakikilahok sa anyo ng tao. Pinanood ko ang aking anak na babae na lumilipad gamit ang puntas ng lola sa tuhod, ang isang magandang bagay na napanatili ng aming pamilya sa paglipas ng mga taon. Siya ay nagniningning, ganap na kumikinang sa enerhiya ng bagong nobya na ginagawang pansamantalang kalimutan ng lahat ang kanilang sariling mga problema. Ngunit nang mag-filter ang mga panauhin, naging malinaw ang hierarchy ng lipunan. Nagwalis ang mga magulang ni Marcos na parang bumibisita sa royalty. Ang kanyang ina, si Patricia, na tumutulo sa sapat na mga diamante upang mabulag ang mga sasakyang panghimpapawid, ay nagtrabaho sa silid ng may katumpakan sa pag-opera. Hinahalikan sa hangin ang mga mahahalagang tao, habang kahit papaano ay pinamamahala ang tumingin ng diretsyo sa akin na parang ako ay kasangkapan. Excuse me, sabi ko sa frazzled na usher na ipinakita ang assignment ko sa table. Naniniwala ako na nagkaroon ng isang kasiyasyang pagkakamali dito. Table 12, ma'am. Sa likod mismo ng decorative feature. Dekorasyon na tampok kung gaano diplomatiko nila itong inilagay. Nakatago ako sa likod ng sapat na mga bulaklak para matustusan ang isang punerarya. Nag-navigate ako sa aking itinalagang pagpapatapon na nag-aalok ng isang nakamamanghang tanawin ng ganap na wala maliban sa hibiscus at hininga ng sanggol. Mula sa aking kulungan ng hortikultural, natatanaw ko ang kasiyahan sa malaking salamin sa buong silid. Nandoon ako, si Sylvia Hartley, 72 taon nang naipon na karunungan, nakatago tulad ng pahayagan noong nakaraang linggo. Ang seremonya ay maganda, pagbibigyan ko sila niyan. Si Emma ay lumutang sa pasilyo na parang isang bagay mula sa isang fairy tale, at si Marcus ay naglinis ng mabuti sa kanyang mamahaling suite. Ngunit sa oras ng cocktail, napansin ko ang isang bagay na kaakit-akit sa aking bagong manugang. Iba't iba ang kanyang mga ngiti, megawatt charm para sa mga halatang mayayamang bisita, nagpraktis ng pagiging magalang para sa mga kapakipakinabang, at ganap na pagwawalang bahala para sa sinumang mukhang maaaring humingi ng pabor sa halip na magbigay ng mga pagkakataon. Hartley, lumingon ako at nakita kong si Marcos na mismo ang lumalapit, armado ng kanyang nakakasilaw na ngiti, ang nakalaan para sa mga taong manipulahin niya. Hindi ba ito ay kahima-himala lamang, sabi niya sabay gesture sa reception na parang personal niyang inayos ang sunset. Ikaw ay dapat naganap na sumasabog sa pagmamataas. Nako, halos nanginginig ako sa tuwa ng ina, sagot ko, mas matamis ang boses ko kaysa sa artipisyal na pampatamis. Kahit na dapat kong sabihin, ang view mula dito ay medyo pang edukasyon. Namiss niya ang acid sa tono ko o piniling baliwalain na parang batikang politiko. I was hoping we could spend some quality time together soon. Magkakilala talaga ng maayos. Gaano ka-refresh? Karamihan sa mga tao ay karaniwang namamahalan yan bago magpakasal sa pamilya, ngunit hinahangaan ko ang iyong pangako sa paghawak ng mga bagay sa reverse chronological order. Nagdulot iyon sa akin ng isang mikroskopiko na paghinto sa kanyang ngiti, halos isang pagkurap, ngunit nahuli ko ito tulad ng isang lawin na nakakakita ng biktima. I was thinking dinner this week, tayong dalawa lang. I have some fascinating ideas about family collaboration. Pakikipagtulungan ng pamilya, gaano kasarap nagbabala. Well, I do love a good mystery dinner. Thursday work for your busy schedule.
Perfect. I know this place downtown. Very private. Excellent for meaningful conversations. Mga makabuluhang pag-uusap tungkol sa ano. Nagtaka ako. Ang aking kapanapanabik na koleksyon ng selyo. Aking lingguhang bridge club scandals. I can hardly contain the excitement, I said, fanning myself with a napkin like Southern Belle having the vapors. Habang lumalayo siya para akitin ang higit pang mga promising na prospect, muli kong nakita ang refleksyon ko sa salamin na iyon, isang babaeng kulay pilak ang buhok na may kaunting damit. Nakaupo mag-isa sa likod ng sapat na mga bulaklak para mag-stock ng botanical garden. Isang taong mukhang namimili siya ng mga kupon at nag-aalala tungkol sa mga bayarin sa pag-init, eksaktong imaheng nililinang ko sa loob ng 2 taon. Sa panahon ng sayaw ng mag-ama, nadulas ako upang pulbos ang aking ilong sa kwarto ng mga babae na marmol. Sa magarbong santuwaryo na iyon, hinawakan ko ang aking kolorete at pinapraktis ang aking hindi nakakapinsalang matandang biyuda na ekspresyon. Sa salamin. Nang bumalik ako sa aking floral fortress, si Marcus ay kaakit-akit sa matatandang mag-asawa sa tabi ko, ang mga Henderson mula sa lumang kumpanya ni Robert. Kinakain nila ang kanyang atensyon na parang wedding cake. L.S. Hartley, sabi niya, na nahagip ang aking mga mata habang nakaupo ako. Talagang inaabangan ang Huwebes. Ako rin, mahal. Ako rin. Habang hinahagis ni Emma ang kanyang baukwet at nahuhulog ang gabi, pinanood ko ang aking bagong manugang na gumagawa ng silid sa kahusayan ng isang batikang manloloko. Siya ay malinaw na may mga detalyadong plano sa gwapong iyon. Sa kasamaang palad para kay Marcus, gumugol ako ng 72 taon sa pag-aaral na ang pinakamapanganib na kalaban ay karaniwang ang mga minamaliit ng lahat. At ang matandang balo na ito ay malapit ng maging lubhang mapanganib. Eksaktong 48 oras ang itinagal ng post-wedding aftermath bago nagsimula ang totoong palabas. Tumawag si Emma araw-araw, bawat pag-uusap ay humihingal na symphony ng marital bliss at kung gaano kahanga-hanga ang pakikitungo ni Marcos sa kanya. Sobrang thoughtful niya, Mom. Laging iniisip ang future at financial security natin. Seguridad. Ang salita ay lumutang sa aming mga pag-uusap na parang usok bago ang apoy. How lovely, sweetheart. A husband should definitely think about money constantly, lalo na ang pera ng ibang tao. Anong ibig mong sabihin? Wala naman, mahal. Basta ang financial planning na iyan ay napaka-romantic. Na-miss ni Emma ang panunuya na marahil ay para sa pinakamahusay. Gumapang ang Miyerkules tulad ng isang dental procedure na hindi mo ma-reschedule. Ginugol ko ang araw sa paggawa ng mga nakakakilig na aktibidad ng balo, pag-aalis ng alikabok ng mga libro ni Robert, pag-deadheading ng mga rosas, at pag-iisip kung ano ang gustong talakayin ng aking kaakit-akit na bagong manugang tungkol sa kung ano ang walang alinlangan na sobrang presyo ng alak. Dumating ang Huwebes ng gabi na may buong sigasig ng isang pag-audit ng buwis. Nagbihis ako para sa aking tungkulin bilang mahinhin na balo, isang simpleng itim na damit na nagmumungkahi ng kagalang-galang na walang kasaganaan, na ipinare sa mga hikaw na perlas ng aking ina at sirang relo ni Robert na mukhang marangal pa rin mula sa malayo. Ang restaurant na pinili ni Marcos ay isa sa mga lugar kung saan binibigkas nila ang itubig na may French accent, at ang mga waiter ay tumingin sa iyo na parang ikaw ang personal na responsable para sa kanilang artistikong pagkabigo. Nakaupo na siya nang dumating ako, bawat pulgada ay tinitingnan ang matagumpay na iyong executive. Sylvia! Halos lumuwa siya sa upuan niya. Mukha kang ganap na nagliliwanag. Salamat, mahal. Tiyak na bagay ang lugar na ito. At ito ay isang bagay, okay, ang uri ng bagay na nakapagpaisip sa iyo, kung naniningil sila ng dagdag para sa pribilehiyong makaramdam ng hindi sapat. Umorder kami ng alak. Iginiit niya ang isang bote na malamang ay may mas maraming pantig kaysa sa aking diploma sa high school at tumira sa kung ano ang malinaw niyang inaakala na isang madaling pag-uusap. Kaya nagsimula siya, pinaikot-ikot ang kanyang alak na parang sommelier na may mga maling akala ng kadakilaan. Paano mo pinamamahalaan ang buhay ng mag-isa? Nako, napakatalino. 72 taon ng pagsasanay ay ginagawang tila walang halaga ang karamihan sa mga bagay. Of course, of course. But surely it gets overwhelming sometimes, the big house, all those decisions.
Siya ay nangingisda gamit ang kahusayan ng dinamita sa isang trout pond. Palaging sinabi ni Robert na mayroon akong sapat na mga opinyon para sa tatlong tao, kaya pinananatili ko ang aking sarili ng lubusan. Tumawa siya na nagsagawa ng pagtawa sa boardroom na malamang na gumawa ng kababalaghan sa mga mamumuhunan at mapanlinlang na matatandang kamag-anak. Iyan ay kahanga-hanga. Pero seryoso, huwag kang mag-alala tungkol sa mga praktikal na bagay, pinansya, legal na issue, mga taong maaaring samantalahin ang iyong mapagbigay na espiritu. Ayan na, ang tunay na paksa, nagbihis sa pag-aalala at inihain ng mamahaling alak. Dapat ba akong mag-alala tungkol sa isang partikular na bagay, Marcos? Hindi nag-aalala, eksakto, ngunit handa. Alam mo kung gaano kakomplikado ang mga bagay, lalo na para sa isang tao sa iyong natatanging sitwasyon. Ang kakaiba kong sitwasyon, tulad ng pagiging balo ay isang bihirang kondisyong medikal. At anong sitwasyon iyon, eksakto? Sumandal siya, bumababa ang boses niya sa kumpidensyal na tonong ginagamit ng mga lalaki kapag may ipapaliwanag sila sa maliit na babae. Bueno, namumuhay ng mag-isa, gumagawa ng malalaking desisyon ng walang patnubay, pagiging mahina sa mga taong maaaring wala sa puso mo ang pinakamabuting interes. Vulnerable sa mga taong katulad niya, kumbaga. Napakaalalahanin mo na mag-alala tungkol sa aking kahinaan. Talagang kumonsulta ako sa aking abogado tungkol sa mga hakbang sa proteksyon para sa mga taong nasa mga sitwasyong tulad mo. Mga proteksyong hakbang, gaano kasarap tumangkilik. Anong klaseng proteksyon ang pinag-uusapan natin? Inabot niya ang kanyang jacket kasama ang pagyabong ng isang salamangkero na humihila ng kuneho mula sa isang sombrero. Lumabas ang isang Manila folder na inilagay niya sa mesa na parang Holy Grail. Ilang basic paperwork lang. Walang dramatic, simpleng mga pag-iingat kung sakaling kailanganin mo ng tulong sa paggawa ng mahahalagang desisyon. Binuksan ko ang folder ng may sigasig na may humahawak sa isang buhay na ahas, kapangyarihan ng abogado, kapangyarihan ng pangangasiwa sa pananalapi, otoridad sa paggawa ng desisyong medikal, ganap na kontrol na itinago bilang mapagmahal na pagmamalasakit. Ito ay medyo komprehensibo. Ang aking abogado ay dalubhasa sa pangangalaga sa matatanda. Siya ay humawak ng maraming mga kaso tulad ng sa iyo. Kaso katulad ko. Malamang case study ako ngayon. How fascinating. And Emma is aware of this thoughtful initiative. She thinks it's brilliant. Talaga, Sylvia, gusto lang naming matiyak na protektado ka sa sinumang maaaring samantalahin ang pagiging mapagkakatiwalaan mo. Ang pagiging mapagtiwala ko. Talagang ginawa ng bata ang kanyang takdang aralin. Protektado mula kanino partikular? Nako, alam mo, hindi tapat na mga kontratista, mga questionableng tagapayo sa pamumuhunan, mga kamag-anak na baka biglang maging interesado sa iyong kapakanan. Mga kamag-anak na maaaring biglang maging interesado ang kabalintunaan ay napakakapal na maaari mo itong ihain bilang dessert. Gaano ka present na mahulaan ang mga ganitong problema? Common sense lang. Ang mga bagay na ito ay mas madaling ayusin bago magkaroon ng anumang komplikasyon. Mga komplikasyong tulad ko na pinapanatili ang kontrol sa sarili kong buhay. I see. And this needs to be handled quick because timing matters with these arrangements. Kung mas matagal kang maghintay, mas maraming katanungan ang maaaring lumabas tungkol sa iyong kapasidad na gumawa ng mga ganoong desisyon. Ang kapasidad ko. Naglalatag na siya ng batayan para ideklara akong walang kakayahan. Well, sabi ko, isinara ang folder at inilagay ang aking mga kamay sa ibabaw nito na parang pinagpapala ko ito, tiyak na nangangailangan ito ng maingat na pagsasaalang-alang. Bumaba ang kaginhawahan sa kanyang mukha na parang nakarating lang siya sa isang malaking kliyente. Siyempre, gawin ang lahat ng oras na kailangan mo, kahit na ang aking abogado ay nagbigay diin na ang agarang pagkilos ay maipapayo. Maagap na pagkilos, bago ako magkaroon ng oras na mag-isip o kumonsulta sa sinumang may gumaganang mga selula ng utak. Talagang gusto kong suriin ito kasama ng sarili kong legal na tagapayo. Ang kanyang ngiti ay kumikislap na parang kandila sa hangin. Ang sarili mong abogado. Ay, alam kong parang kalokohan ito, ngunit mas komportable ako kung may magpaliwanag nito sa mga katagang naiintindihan ng simpleng isip ko. Sylvia, I really think we should finalize this tonight.
These matters work best when handled efficiently. Mahusay bago ako magkaroon ng oras upang mapagtanto na ako ay ninakawan. Sigurado akong maiintindihan ng notaryo mo na hindi dapat minamadali ang mahahalagang desisyon. Aking ano? Ang notaryo mo. Nagdala ka nga, di ba? Mukhang handa ka na sa lahat. Nadulas ng tuluyan ang maskara. Paano mo nalaman ang tungkol sa notaryo? Lucky guess. You strike me as someone who plans ahead. Matagal akong tinitigan ni Marcos, marahil ay sinusubukang alamin kung ako ay tunay na walang muwang o aktibong lumalaban sa kanyang kontra. Siyempre, sabi niya sa wakas, kunin ang lahat ng oras na kailangan mo. Ngunit iba ang sinasabi ng kanyang mga mata. Sinabi ng kanyang mga mata na tapos na siyang makipaglaro sa hindi nakakapinsalang matandang balo. Sayang para kay Marcos, nagsisimula pa lang makipaglaro sa kanya ang hindi nakakapinsalang matandang balo. Lumipas ang katapusan ng linggo nang may mapanlinlang na kalmado, ngunit ramdam ko ang pagkainip ni Marcos sa mga linya ng telepono na parang static na kuryente. 2 beses na tumawag si Emma, parehong beses na kaswal na nagtatanong tungkol sa nakatulong na papeles na ipinakita sa iyo ni Marcos. Pinag-iisipan pa rin, sweetheart. He's just trying to help, Mom. Ang dami niyang alam sa mga legal na bagay. Ang mga legal na bagay tulad ng pagnanakaw ay isa lamang item sa checklist ng profesional na development. Lunes ng umaga ay nagdala ng isang tawag na nagpapatunay sa aking mga hinala tungkol sa tunay na ugali ng aking kaakit-akit na manugang. Sylvia, si Marcos. Sana nagkaroon ka ng panahon para pag-isipan ang usapan natin. Nako, kakaunti lang ang iniisip ko. Wonderful. I was hoping we could meet again this week. I have some additional information that might help clarify things. Karagdagang impormasyon, mas sopistikadong kasinungalingan, siguro. How thoughtful. Same restaurant. Actually, I was thinking somewhere more private. Maybe your home. I could bring some documents that would be easier to review in a comfortable setting. Ang aking tahanan, kung saan mapipilitan niya ako ng walang mga saksi. Anong uri ng mga dokumento? Ilan lamang sa mga halimbawa kung paano nakatulong ang mga kaayusan na ito sa ibang mga pamilya. Mga kwento ng tagumpay, maaari mong sabihin. Mga kwento ng tagumpay tungkol sa mga matatandang sumuko ng kanilang kalayaan sa mga kaakit-akit na mandaragit. That sounds fascinating. Miyerkules ng gabi? Perfect. Around 7. Hindi masyadong mabilis na dumating ang Miyerkules. Ginugol ko ang mga pumagitna na araw sa paggawa ng pinakamahusay na ginawa ko, pagmamasid at pagpaplano. Kung gusto ni Marcos na maglaro sa bahay ko, sisiguraduhin kong pabor sa akin ang laro. Miyerkules ng gabi, naghanda ako para sa labanan, simpleng kulay abo na damit, kaunting alahas, ang perpektong kasuutan para sa isang babaeng malapit ng magsibol ng napakamahal na bitag. Saktong dumating si Marcos sa 7, armado ng kanyang portfolyo at ang kanyang pinaka-mapagkakatiwalaang ngiti. Sylvia, maraming salamat sa pagpayag mong magkita dito. I know this whole situation can feel overwhelming. Nako, hindi naman ako na-overwhelm. I'm actually finding it quite educational. Siya ay nanirahan sa aking sala na parang siya ay kabilang doon, nagkakalat ng mga dokumento sa aking coffee table na may kasanayang kahusayan. Nagdala ako ng ilang case study ng mga pamilya na nakinabang sa mga kaayusan na ito. Sa tingin ko makikita mo silang mapapanatag. How thoughtful. Pero bago natin pag-usapan ang kwento ng ibang tao, may mga tanong ako tungkol sa kwento mo. Kwento ko? Curious ako sa background mo, sa qualifications mo sa pamamahala sa buhay ng ibang tao. Bahagyang lumiwanag ang kanyang confident expression. Well, mayroon akong malawak na karanasan sa negosyo. Sa anong larangan? Pamamahala ng pamumuhunan pangunahin. Para sa ang firm, I work independently now. And before that, iba't ibang posisyon sa financial services. Iba't ibang posisyon, gaano kasiya siyang malabo? Gaano ka nakatagal nagpapayo sa mga matatanda tungkol sa kanilang mga desisyon sa pananalapi? I wouldn't call it advising, exactly. More like protective planning. At ilang matatanda na ang naprotektahan mo? Iilan? Mga pamilyang nangangailangan ng gabay.
Guidance na hiniling nila o guidance na iminungkahi mo na kailangan nila? Natahimik ang kwarto maliban sa pagkislot ng orasan ng aking lola. Sylvia, sa tingin ko ay maaaring may hindi pagkakaunawaan tungkol sa aking intensyon. Oh, understand your intentions perfectly. What I'm curious about is your ways. Ang aking mga pamamaraan para sa pagtukoy ng mga mahihinang target, para makuha ang kanilang tiwala, para sa pagkumbinsi sa kanila na pirmahan ang kanilang mga karapatan. I would never what, Marcos? Never target old widows. Never manipulate them with false concern. Never steal their independence under the guise of protection. Ang kanyang maskara ay pumuputok na parang lumang pintura. Gumagawa ka ng seryosong akusasyon. Gumagawa ako ng mga seryosong obserbasyon tungkol sa isang seryosong mandaragit na nakagawa ng malubhang pagkakamali. Anong pagkakamali? Napangiti ako, pinagsasaluhan ang bawat onsa ng bakal na nakita ni Robert sa akin. Ipagpalagay na ako ay isa lamang walang magawang balo. Sylvia, nalilito ka yata. I'm not confused at all. I know exactly what you're trying to do. Ang tanong ay kung alam mo ba ang gagawin ko. Anong pinagsasabi mo? I'm talking about the fact that I've been recording this conversation. I'm talking about the private investigator who's been documenting your activities. I'm talking about the attorney who is preparing criminal charges. Nawala ang kulay sa mukha niya na parang may humila ng plug. Wala kang mapapatunayan. Mapapatunayan ko ang lahat, ang iyong mga problema sa pananalapi, ang iyong mga utang, ang iyong pattern ng pagtarget sa matatandang kababaihan, lahat ng ito. Imposible naman yun, di ba? Sabihin mo sa akin, Marcos, magkano ang utang mo sa mga utang sa sugal? Tumahimik siya. Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Alam ko ang lahat tungkol sa iyo, pati na ang katotohanang hindi ikaw ang una kong hinahangaan. Anong ibig mong sabihin? I mean, you're not the first charming young man who's tried to separate me from EV assets. The difference is, this time, I was prepared. Paano inihanda? Tumayo ako, bumagsak ang boses ko sa isang bulong na nakakapagputol ng salamin. Nakahandang sirain ang sinumang magtangkang nakawin ang ginugol ng aking asawa sa loob ng 40 taon sa pagtatayo. Hindi mo naiintindihan. I'm desperate. You need to leave now before call the police. Sylvia, please. May magagawa tayo. The only thing we are working out is if you leave voluntary or nakaposas. Inipon ni Marcos ang kanyang mga papel na may nanginginig na mga kamay. Ang kanyang maingat na itinayong plano ay gumuho sa kanyang paligid na parang isang bahay ng mga baraha sa isang bagyo. Hindi pa ito tapos. Sabi ko, iniisip ang mga sikreto ni Robert na naghihintay sa basement, ito nga. Pagkaalis niya, nagsalin ako ng isang baso ng pinakamasarap na alak ni Robert at umupo sa tahimik kong kusina. Bukas, bababa ako sa basement at bubuksan ang lumang safe. Bukas, malalaman ko kung anong mga armas ang iniwan sa akin ng asawa ko. Ngayong gabi, ninanamnam ko ang hitsura ng gulat sa mga mata ni Marcos Thornfield kapag napagtanto niyang maling balo ang kanyang napiling guguluhin. Ang ilang mga mandaragit ay nalaman ng huli na kung minsan ang biktima ay may mas malalaking ngipin kaysa sa mga ngaso. Huwebes ng umaga, tumayo ako sa tuktok ng aking hagdan sa basement, hawak ang susi ni Robert, ang puso ko ay tumibok sa pananabik at pangamba. Sa loob ng 2 taon, iniwasan ko ang sandaling ito, masyadong malungkot para harapin ang anumang mga lihim na iniwan ng aking asawa. Binigyan lang ako ni Marcos Thornfield ng magandang dahilan para madaig ang aking pag-aatubili. Amoy lumang papel ang basement at ang kolog ni Robert, nakakapit pa rin ang bango sa mga damit na nakasabit sa sulok. Ang kanyang mesa ay nakaupo ng eksakto tulad ng iniwan niya dito, mga crossword puzzle, mga coaster na may bahid ng kape, ang mga salamin sa pagbabasa na isinuot niya sa loob ng 40 taon. Nakatago ang safe sa likod ng isang panel na hindi ko napansin na nakakamuflag na parang bahagi ng konkretong pader. Si Robert ay palaging mas matalino kaysa sa kanyang ipinaalam. Sa loob, nakakita ako ng mga dokumento na nagpanginig sa aking mga kamay, mga bank statement na nagpapakita ng mga account na hindi ko pa narinig, mga tala sa pamumuhunan na sumasaklaw sa mga dekada, mga legal na papeles na nagtatatag ng mga trust at mga proteksyon na hindi ko alam na umiiral.
At sa pinakailalim, isang liham sa pamilyar na sulat kamay ni Robert na nagpabago sa lahat. Dearest Sylvia, kung binabasa mo ito, ibig sabihin wala na ako, at may sumusubok na samantalahin ang bukas palad mong puso. Ikinalulungkot kung hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol sa pera. $33 milyon, pinoprotektahan ng maayos at ganap na iyo. Namuhay ako ng mahinhin para mamatay tayong mayaman, at itinago ko ang ating kayamanan para ligtas ka sa mga mandaragit. $33 milyon. Umupo ako ng mabigat sa lumang upuan ni Robert, lumalangoy ang mga numero sa harap ng aking mga mata. $33 milyon, mas maraming pera kaysa sa maaari kong gastusin sa isa zero buhay. Nagpatuloy ang liham, may business card sa sobrang ito para kay Carol Peterson. Inasikaso niya ang lahat simula nang magkasakit ako. Alam niya ang mga banta na maaaring kaharapin mo at may mga tagubilin para tulungan kang lumaban. Huwag hayaang may magnakaw ng 40 taon kong pagtatayo para sa iyo. Gamitin ang bawat sentimo kung kailangan mo. Pagsisisihan nila ang araw na nagpasya silang guluhin ang asawa ko. Hinanap ko ang card ni Carol at tumawag kaagad. Peterson Law Office. Ito si Sylvia Hartley. Naniniwala ako na ang asawa ko, si Robert, ang nag-ayos para tulungan mo ako. Rex Hartley, 2 taon na akong naghihintay sa tawag mo. Pwede ka bang pumasok ngayon? Gaano kabilis? Paano ngayon? Ang opisina ni Carol Peterson ay hindi katulad ng masikip na mga legal na silid na inaasahan ko. Moderno, maliwanag, na may mga larawan ng pamilya na nakakalat sa mga antas ng batas. Siya ay mas bata kaysa sa naisip ko, marahil 50, na may matalas na mga mata at isang pakikipagkamay na maaaring pumutok ng mga walnut. Sylvia, please sit. Robert told me this day might come. Anong araw? Sa araw na may nagtangkang manipulahin ka para pirmahan ang iyong mga karapatan. Nagpakalat siya ng mga dokumento sa kanyang mesa, mga trust paper, mga tala sa pamumuhunan, mga legal na proteksyon na hindi ko pinangarap. Ang iyong asawa ay kapansin-pansing present. Hinulaan niya na may lalapit sa iyo sa loob ng 2 taon ng kanyang kamatayan, marahil sa pamamagitan ng mga koneksyon sa pamilya, sinusubukang makuha ang kontrol sa kung ano ang ipinapalagay nila ay katamtaman ng mga pag-aari. Ngunit hindi sila mahinhin. Hindi sila. $33 milyon, ganap na protektado sa isang hindi mababawi na tiwala. Kinokontrol mo ang lahat, ngunit walang ibang makaka-access dito. Kahit papaano ay nakakuha sila ng kapangyarihan ng abogado, kahit na pinirmahan mo ang mga papeles ni Marcos. Espesipikong idinisenyo ito ni Robert upang protektahan ka mula sa eksaktong uri ng pagmamanipula. Sumandal ako, pakiramdam ko ay nakikita ko ng malinaw ang buhay ko sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon. So, Marcos can touch any of it. Marcos can touch Penny. But more importantly, you now have the resources to make sure he never tears-eye this again. Anong ibig mong sabihin? Napangiti si Carol na parang halos mandaragit. Ibig kong sabihin, wawasakin natin siya ng lubusan upang gugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay na babalaan ang iba pang mga mandaragit tungkol sa mga panganib ng pagmamaliit ng mga balo. Paano? Mga kasong kriminal para sa tangkang pandaraya, mga kasong sibil para sa mga pinsala, at imbestigahan natin ang bawat transaksyong pinansyal na ginawa niya sa nakalipas na 5 taon. Aalamin natin kung saan nanggaling ang pera niya, saan ito napunta, at kung sino pa ang utang niya. Ilantad namin ang buong operasyon niya. Operasyon? Ay! Ang mga lalaking tulad ni Marcos ay hindi nagtatrabaho ng mag-isa. Mayroong isang buong network ng mga tao na pinupuntirya ang mga matatandang biktima. Hahanapin natin silang lahat. Naisip ko si Emma, ang tungkol sa kanyang mga luha nang magsalita siya tungkol sa mga utang ni Marcos, tungkol sa kung gaano niya kaingat na manipulahin kaming dalawa. Ano ang mangyayari sa kasal ng aking anak na babae? Bahala na si Emma. But she'll make that decision with complete information instead of lies and manipulation. And the money remains secret until you decide otherwise. Ang maganda sa plano ni Robert ay mabubuhay ka ng eksakto tulad ng dati. O kaya'y makakabili ka ng yate bukas. Your choice. Inipon ko ang mga dokumento ng tiwala, pakiramdam ko ay maihawak akong kidlat sa aking mga kamay.
Kailan tayo magsisimulang lumaban? Nagsimula na tayo. The moment you walked into Jinwei office, Marcus Thornfield became a target instead of a hunter. Habang nagmamaneho ako pa uwi, hindi ko maiwasang isipin ang sulat ni Robert. Alam niyang mangyayari ito. Pinaghandaan niya ito. Inarmahan niya ako para sa isang digmaan na hindi ko alam na darating. Pero higit pa riyan, binigyan niya ako ng permiso na manalo. Nang gabing iyon, tumawag si Emma. Mom, Marcus seems really upset about something. Hindi niya sasabihin sa akin ang nangyari sa meeting niyo. Nagkaroon kami ng isang kamanghamanghang pag-uusap tungkol sa kanyang mga plano para sa aking hinaharap. Anong klaseng plano? Yung tipong nag-aakalang masyado akong tanga para protektahan ang sarili ko. Nay, sinusubukan lang niyang tumulong. Sweetheart, may mga bagay tungkol sa asawa mo na hindi mo alam. Mga bagay tungkol sa finances ng pamilya natin na hindi mo alam. Bukas, I think it's time you learn the truth. Anong katotohanan? Ang katotohanan tungkol sa kung ano talaga ang iniwan sa akin ng iyong ama at ang katotohanan tungkol sa kung ano ang gagawin ko sa sinumang magtangkang magnakaw nito. Nakakabingi ang katahimikan sa kabilang dulo. Ma, tinatakot mo ako. Good. It's about time na ang isang tao sa pamilyang ito ay tama na natakot. Pagkatapos ibaba ni Emma ang tawag, umupo ako sa aking kusina hawak-hawak ang sulat ni Robert. Iniisip ang tungkol sa $33 milyon at ang digmaang bibilhin ako nito. Inisip ni Marcus Thornfield na nangangaso siya ng isang walang magawang balo. Malapit na niyang matuklasan na pumasok siya sa lungga ng isang napakayaman, galit na dragon. At ang mga dragon ay hindi nakikipag-ayos sa mga magnanakaw. Dumating ang Biyernes ng umaga kasama ang tawag ni Carol Peterson at ang matamis na pangako ng propesyonal na paghihiganti. Nakahanap ako ng abogado na dalubhasa sa pag-uusig sa panloloko sa nakatatanda. Gusto kanyang makilala ngayon. Gaano kabilis? Kaninang hapon. Interesado siya sa kaso ni Marcos. Bakit? Because she thinks he's part of a greater operation. Kung mapapatunayan natin yan, kaya nating ibagsak ang buong network. Ang pagpupulong sa hapon ay ginanap sa opisina ng abogado ng distrito, kung saan nakilala ko si Sarah Chen, isang matalas na taga-usig na mukhang kumakain ng panloloko sa insurance para sa almusal. Rat Hartley, tell me about your son-in-law's approach. Dinala ko siya sa bawat pag-uusap, bawat manipulasyon, bawat maingat na ginawang kasinungalingan na pinakain sa akin ni Marcos at kay Emma. Classic pattern, sabi niya, na gumagawa ng mga tala. Family connection, financial pressure, urgency to sign documents. Nagawa na niya to dati. Paano mo masasabi? Dahil ang mga amateur ay nagkakamali. Alam ni Marcos kung aling mga emosyonal na pindutan ang dapat itulak, kung aling mga legal na parirala ang gagamitin, kung paano ayusin ang timeline. Ito ang kanyang propesyon. So, anong gagawin natin? Naglagay kami ng bitag. Ipalagay mo sa kanya na nanalo siya. Pagkatapos ay idokumento ang lahat ng susunod niyang gagawin. Sumandal si Carol. Anong klaseng bitag? Tinatawagan siya ni A.F. Hartley, sinabing siya ay muling isinasaalang-alang, gustong sumulong sa pagpirma sa mga papeles. Itinatala namin ang lahat, ang kanyang tugon, ang kanyang mga tagubilin, ang kanyang timeline. At pagkatapos ay hinuhuli namin siya sa sandaling magdala siya ng notaryo upang saksihan ang pagpirma. Napangiti ako, iniisip ang desperasyon ni Marcos, ang kanyang mga utang sa pagsusugal, ang kanyang lubos na katiyakan na manipulahin niya ang isang walang magawang balo. Kailan natin ibubuga ang bitag na ito? Monday. That gives us the weekend to set up recording equipment and coordinate with the police. Sabado, ginugol ko ang araw na naghahanda para sa pagganap ng aking buhay. Sinasanay ang aking kinagpapasalamat na balo na boses. Nag-ensayo ng aking mga linya tungkol sa pakiramdam na mas ligtas sa proteksyon ni Marcos. Dinala ni Linggo si Emma, mukhang nag-aalala at nalilito. Mom, Marcos has been acting strange. He keeps asking about Dad's finances, about if you might have hidden accounts or investments. Anong sinabi mo sa kanya? Na wala akong alam sa pera mo. Pero, Nay, bakit siya interesado? Dahil mas kailangan niya ng pera kaysa sa napagtanto mo. Gaano ka desperado?
Desperate enough para nakawin ito sa ina ng asawa niya. Sinamaan ako ng tingin ni Emma. Sa tingin mo talaga sinusubukan niyang magnakaw sa iyo? Alam kong siya nga. Ang tanong ay kung handa ka na bang makakita ng pruweba. Anong klaseng patunay? Yung tipong sisira sa pagsasama niyo pero iligtas ang nanay mo. Matagal na tahimik si Emma. Panghuli, ipakita mo sa akin. Lunes ng umaga, tinawagan ko si Marcos kasama ang pagganap ng aking buhay. Marcos, si Sylvia yun. Naisip ko yung usapan natin. Oh, ang kanyang boses ay maingat na kinokontrol, ngunit naririnig ko ang pananabik sa ilalim. I think you're right. I do need protection. I'd like to move forward with those papers. Maririnig ang relief sa boses niya. That's wonderful, Sylvia. Kailan magiging convenient? As soon as possible. This weekend made me realize how vulnerable I really am. Perfect. I can have everything ready this afternoon. Ngayong hapon, hinayaan ko ang isang tala ng pagkalito ng matatanda na gumapang sa aking boses, hindi ba't mabilis iyon? These things work best when handled efficiently. Dadalhin ko ang notaryo ko. Pipirmahan namin ang lahat at ganap kang mapoprotektahan. Pinoprotektahan mula sa kanya. Well, if you think it's best, I do let's say 3 oras sa bahay ko. 3 oras sounds perfect. Pagkatapos kong ibaba ang tawag, tumango si Carol bilang pagsang-ayon mula sa kanyang posisyon na sinusubaybayan ang kagamitan sa pag-record. Kinuha niya ng buo ang pain. Ngayon ano? Ngayon hihintayin natin siyang magbigti gamit ang sarili niyang lubid. Eksaktong 3 oras, dumating si Marcos dala ang kanyang portfolyo, ang kanyang notaryo, at ang kanyang pinakamapagkakatiwalaang ngiti. Nakuha ng mga nakatagong kamera ang lahat habang ikinakalat niya ang mga dokumento sa aking coffee table. Sylvia, hindi ko masabi sa'yo kung gaano ako kagaan sa ginawa mong hakbang na ito. Napagtanto kong tama ka tungkol sa mga panganib. Ang isang matandang tulad ko ay nangangailangan ng patnubay. Exactly. Now, these papers will give Emma and me the authority to protect your interests. Lahat ng interes ko. Lahat sila, mga desisyon sa pananalapi, mga pagpipili ang medikal, mga kaayusan sa pamumuhay, lahat. Mga kaayusan sa pamumuhay. Binalak na niya akong i-warehouse sa isang lugar na maginhawa. At kailangan itong manotaryo ngayon dahil because delays create complications. The sooner we get this in place, the sooner you're protected. Pinulot ko ang panulat, hinayaan kong bahagyang manginig ang kamay ko. Ito ay medyo napakalaki. Alam kong mukhang komplikado, ngunit maniwala ka sa akin, ito ang pinakamahusay na bagay para sa lahat. Magtiwala ka sa kanya, ang lalaking nagnakaw ng buhay ko, habang nangakong poprotektahan ito. Pinirmahan ko ang unang pahina, pagkatapos ay nagpause. Marcos, may itatanong ako sa'yo. Naman, ano ang mangyayari sa aking pera pagkatapos kong pirmahan ito? Ang iyong pera ay pangasiwaan ng propesyonal. Wala nang pag-aalala tungkol sa mga pamumuhunan o mga bayarin o mga desisyon sa pananalapi. Kanino? Sa pamamagitan ng mga taong may karanasan, mga taong nakakaunawa sa mga bagay na ito. Mga taong katulad mo. Ang mga taong tulad namin ni Emma. Pinirmahan ko ang pangalawang pahina. At kung magbago ang isip ko mamaya? Well, iyan ay depende sa iyong mental state sa panahong iyon. Ang mga kaayusan na ito ay idinisenyo upang maging permanente. Permanente, parang habambuhay na sentensya. Pinirmahan ko ang ikatlong pahina. Marcos, may dapat akong banggitin. Ano yun? Sa tingin ko maaaring may mas maraming pera kaysa sa iyong napagtanto. Nagningning ang kanyang mga mata na parang umaga ng Pasko. Mas maraming pera. Si Robert ay maaaring may ilang mga account na hindi ko alam. Mga nakatagong pamumuhunan, marahil. Magkano pa ang pera, Sylvia? At naroon ito, ang kasakiman, ang desperasyon, ang ganap na kumpirmasyon na hindi ito tungkol sa pagprotekta sa akin. I'm not sure. Siguro significant amounts. Nanginginig na talaga ang mga kamay ni Marcos. Mahalaga paano? Well, sabi ko, itinatakda ang panulat ng hindi nilalagdaan ang huling pahina, doon nagiging kawili-wili ang mga bagay. Anong ibig mong sabihin?
Napangiti ako, iniisip ang US $33 milyon at ang bitag na kalalabas lang namin. I mean, you're under arrest, Marcos. You have the right to remain silent. Lumabas ang mga pulis mula sa kanilang mga pinagtataguan nang maputi ang mukha ni Marcos sa gulat at takot. Ikaw hindi mo kaya. Kaya ko. Ginawa ko. At ngayon ay malalaman mo kung ano ang mangyayari sa mga mandaragit na manghuli ng maling biktima. Habang inaakay nila siya na nakaposas, narinig ko siyang sumisigaw tungkol sa pagkakakulong at mga legal na hamon. Ngunit ang tanging narinig ko ay ang tunog ng hustisyang ibinibigay na may US$33 milyon na bahagi ng paghihiganti. Ang balita ay sumabog noong gabing iyon na aresto ang lokal na negosyante sa operasyon ng panloloko ng matatanda. Naglalaro sa bawat channel si Marcos, perplakad, ang kanyang mukha ay isang maskara ng kawalang paniwala at galit. Tawag ni Emma, humihikbi. Ma, ano ang ginawa mo? Pinoprotektahan ko ang aking sarili mula sa pagtatangka ng iyong asawa na nakawin ang aking kalayaan at ang aking mga ari-arian. Ngunit ang pag-aresto, ang mga paratang ito ay sisira sa kanya. Good. That was the point. Paano ka naging malamig? Paano mo maipagtatanggol ang isang lalaking sistematikong nagbabalak na looban ang iyong ina? Dumating si Emma makalipas ang isang oras, namumula ang kanyang mga mata dahil sa pag-iyak. Pinaupo ko siya at pinatugtog ang recording ng pag-amin ni Marcos. Bawat matakaw na salita, bawat kalkuladong pagmamanipula, bawat sandali na isiniwalat niya ang kanyang tunay na pagkatao. Ilalagay niya ako sa isang nursing home, sweetheart. Ninanakaw niya ang lahat ng iniwan sa akin ng iyong ama at kukumbinsihin ang lahat na masyado na akong sinail para tumutol. Pero mahal niya ako. Gusto niya yung akala niya makukuha mo siya. May pagkakaiba. Ipinakita ko sa kanya ang mga record ng pananalapi na natuklasan ni Carol, ang mga utang sa pagsusugal, ang mga peking negosyo, ang sistematikong pagtarget sa mga matatandang balo. Hindi niya ito unang pagkakataon, Emma. Kasal ka sa isang propesyonal na mandaragit. Tinitigan niya ang ebidensya, ang kanyang mukha ay umiikot sa pagtanggi, galit at dalamhati. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Ano man ang gusto mo, ngunit gagawin mo ito ng may kumpletong impormasyon, hindi sa mga kasinungalingan at pagmamanipula. Dinala ni Tuesday ang ama ni Marcos, magarbo at galit na galit. Sylvia, sinira mo ang buhay ng anak ko dahil sa hindi pagkakaunawaan. Na-expose ko na ang criminal behavior ng anak mo. May pagkakaiba. Sinusubukan niyang tulungan ka. He was trying to rob me. The recordings don't lie. Ito ay mapaghiganti, malupit. Ito ang hustisya. Pinili ng iyong anak na biktimahin ang matatandang babae. Ngayon ay mararanasan na niya ang mga kahihinatnan. Dinala ng Miyerkules ang pagdinig ng piyansa ni Marcos, kung saan sinubukan niyang ipinta ang kanyang sarili bilang isang nag-aalalang miyembro ng pamilya na nakulong ng isang paranoid na biyuda. Ang hukom ay hindi humanga. Thornfield, ang ebidensya ay nagmumungkahi ng isang sistematikong pagtatangka na dayain ang isang matandang miyembro ng pamilya. Ang piyansa ay nakatakda sa $500,000. $250,000 ang pera na wala kay Marcos. Mananatili siya sa kulungan hanggang sa paglilitis. Dinala ng Huwebes ang pagbisita ni Carol na may mga update na nagpasarap sa aking kape sa umaga. Interesado ang IGE sa kaso ni Marcos. Sa tingin nila ay konektado siya sa isang multi-state elder fraud ring. Gaano kalaki? Potentially dozens of victims, millions in stolen assets. If they can flip Marcos, they might bring down the entire operation. Makikipagtulungan ba siya? Depende kung gaano karaming oras ng pagkakulong ang kinakaharap niya. 20 years tends to make people very talkative. 20 taon. Nasa katanghali ang gulang na si Marcos nang makalabas siya, sa pag-aakalang nakaligtas siya ng ganoon katagal sa bilangguan. Dinala ng Biyernes ang desisyon ni Emma. Naghain siya ng diborsyo na binanggit ang hindi mapagkakasundo ng mga pagkakaiba at emosyonal na panloloko. I can't stay married to someone who tried to rob my mother, sabi niya sa abogado. Paano ang bahay, ang mga kotse, ang pamumuhay na ibinigay niya? Lahat binili gamit ang hiram na pera at maling pangako. Wala akong gusto na nagmula sa kanyang mga pakana.
Bumalik si Emma sa bayan, nakahanap ng apartment malapit sa akin. Ang karanasan ay nagpabago sa kanya, naging mas malakas, mas kahina-hinala, mas may kamalayan sa kung paano mamanipula ang mga tao. I feel so stupid, sabi niya isang gabi habang nakaupo kami sa aking balkonahe. Nagtiwala ka sa taong mahal mo. Hindi tanga yan. Tao yan. Pero lahat ng signs ay nandoon, ang mahal na pamumuhay, ang hindi malinaw na mga sagot tungkol sa pera, ang biglaang interes sa iyo pagkatapos nating magpakasal. Napakagaling niya sa ginawa niya. Ang mga profesional na manipulator ay sinanay na samantalahin ang tiwala. Paano mo nalaman? Hindi ko ginawa noong una, ngunit ang iyong ama ay nag-iwan sa akin ng mga mapagkukunan mga kasangkapan upang lumaban kapag may nagtangkang nakawin ang kanyang itinayo. Anong uri ng mga mapagkukunan? Tiningnan ko ang aking anak, iniisip kung handa na ba siya sa katotohanan tungkol sa pamana ni Robert. Ang uri na ginagawang napakadelikadong mga kaaway ang mga walang magawang balo. Magkano ba talaga ang perang iniwan sa iyo ni Dad? Sapat na para sirain ang sinumang magtangkang magnakaw nito. Nagsimula ang paglilitis noong Setyembre. Sinubukan ng abogado ni Marcos ang bawat depensa, nabawasan ang kapasidad, pagkakakulong, hindi pagkakaunawaan ng pamilya. Walang gumana. Napakalaki ng ebidensya. Ang mga pag-record ay nakakahamak. Ang pattern ng pag-target sa mga matatandang biktima ay hindi maikakaila. Nang i-play nila ang audio ni Marcos na tinatalakay ang kalagayan ko sa pag-iisip at ang kanyang mga plano para sa permanenteng kontrol sa aking mga ari-arian, maging ang sarili niyang abogado ay mukhang nainis. Nag-deliberate ang hurado sa loob ng 47 minuto. Guilty sa lahat ng bagay. Sa paghatol, tiningnan ng hukom si Marcos ng may paghamak. Thornfield, sistematikong pinuntirya mo ang mga mahihinang matatandang tao, sinira ang kanilang kalayaan, at ninakaw ang kanilang mga ipon sa buhay. Nabiktima mo ang tiwala, pinagsamantalahan ang mga relasyon sa pamilya, at hindi nagpakita ng pagsisisi sa mga buhay na sinira mo. Hinatulan ka ng hukuman ng 18 taon sa federal na bilangguan. 18 taon. Si Marcos ay magiging 55 na kapag siya ay nakalabas, sa pag-aakalang sinuman ay kukuha ng isang ex-convict na may elder fraud conviction. Habang inaakay nila siya, tinignan niya ako ng puro puot. Hindi pa ito tapos matandang babae. Ngumiti ako ng matamis. Ito nga. Pagkatapos ng paglilitis, nagdiwang kami ni Carol sa parehong restaurant kung saan unang sinubukang manipulahin ako ni Marcos. Napagtanto mo na naging isang alamat ka sa mga grupo ng matatandang batas, sabi niya, itinaas ang kanyang baso ng alak. Paano kaya? Ikaw ang balo na lumaban at nanalo. Na-inspire mo ang ibang biktima na lumapit, ang ibang pamilya para tanungin ang mga kahina-hinalang kamag-anak. Good. Walang dapat magdusa sa plano ni Marcos para sa akin. Ano ang susunod para sa iyo? Naisip ko ang tungkol sa muling pagtatayo ni Emma ng kanyang buhay na may mahirap na karunungan. Naisip ko ang iba pang mga biktima na winasak ni Marcos sa mga nakaraang taon. Naisip ko ang tiwala ni Robert at ang kapangyarihang ibinigay nito sa akin para protektahan ang mga taong hindi kayang protektahan ang kanilang sarili. Susunod, sinisigurado kong hindi ito mangyayari sa iba. Paano? Sa pamamagitan ng paggamit ng bawat mapagkukunan sa aking pagtatapon upang manghuli ng mga mandaragit bago nila mahanap ang kanilang susunod na biktima. Ngumiti si Carol. Mukhang mahal yan. Kaya ko naman. Nang gabing iyon, naupo ako sa aking kusina at nagbabasa ng sulat ni Robert sa huling pagkakataon. Alam niyang darating ang araw na ito. Inihanda niya ako para dito. Binigyan niya ako ng mga sandata para manalo sa isang digmaan na hindi ko alam na nilalabanan. Ngunit higit pa riyan, binigyan niya ako ng pahintulot na maging mapanganib. Nalaman ni Marcos Thornfield na huli na ang ilang mga biyuda at ang ilang mga kagat ay nakamamatay. Ang resulta ng paghatol ni Marcos ay nagdala ng mga hindi inaasahang bisita sa aking pintuan. Dumating ang biyena ni Emma na si Patricia noong Martes ng umaga, na puno ng desperasyon na nagkukunwaring dignidad. Sylvia, kailangan nating pag-usapan itong hindi magandang sitwasyon. Come in, Patricia. I was wondering kung kailan ka magpapakita. She swept into the living room na parang pagmamay-ari pa niya ang mundo,
pero kitang-kita ko ang mga bitak sa harapan niya. Naroon pa rin ang alahas, ngunit mukhang mas mura ito. Ang mga damit ng taga-disenyo ay perpektong pinindot, ngunit bahagyang napetsahan. Sobra na ang paghihiganting ito laban kay Marcos. Vendetta. Yan na ba ang tinatawag nating pag-uusig ng mga kriminal ngayon? Nagkamali siya. Hindi karapat-dapat ang mga tao na sirain ang kanilang buhay sa isang pagkakamali sa paghatol. Isang pagkakamali? Patricia, sistematikong tinatarget ng anak mo ang matatandang babae sa loob ng maraming taon. Hindi ito isang pagkakamali, ito ang modelo ng negosyo niya. She shifted uncomfortably, dumulas ang kanyang mask of superiority. Ang pamilya ay naghihirap dahil sa iyong mga aksyon. Ang pamilya ay naghihirap dahil sa mga krimen ni Marcos. Nawawala sa amin ang lahat, ang bahay, ang negosyo, ang aming reputasyon. At naroon iyon, hindi pag-aalala para kay Marcos, hindi pagsisisi para sa kanyang mga biktima, ngunit pag-aalala tungkol sa kanilang sariling katayuan sa lipunan. How tragic! Sigurado akong masasaktan ang matatandang babaeng ninakawan ni Marcos kapag marinig ang abala mo. Hindi mo naiintindihan. We have obligations, commitments. Mayroon kang obligasyon na palakihin ang isang anak na hindi nambibiktima ng mga mahihinang tao. Paano nangyari iyon? Tuluyan ng pumutok ang kalmado ni Patricia. Ano ang gusto mo sa amin? Wala. Nakuha ko na ang gusto ko, hustisya. Dapat may pera, public apology. Tiyak na may magagawa tayo. Pinag-aralan ko ang mukha niya, nakita ko ang desperasyon na pilit niyang tinatago. Actually, may magagawa ka. Namumula ang pag-asa sa kanyang mga mata. Ano? Mawala. Lumayo ka. Palitan mo ang pangalan mo. Siguraduhin na walang miyembro ng pamilya mo ang magtatama ng ibang matanda. Yan hindi makatwiran. Ang bilangguan ay hindi makatwiran. Ang kahirapan ay hindi makatwiran. Ang pagkawala ng iyong kalayaan sa isang mandaragit ay hindi makatwiran. Ang aking kahilingan ay ganap na makatwiran. Umalis si Patricia nang walang ibang salita, ang kanyang dignidad ay napunit. Dinala ng Miyerkules ang dating kasosyo sa negosyo ni Marcos, isang mapanlinlang na lalaki na nagngangalang Richard, na tila nag-coordinate sa nakatatanda na network ng Pandaraya. Rath Hartley, I think matutulungan natin ang isa't isa. Labis akong nagdududa. Mayroon akong impormasyon tungkol sa iba pang mga biktima, mga pangalan, mga halagang ninakaw, mga pamamaraan na ginamit, impormasyon na maaaring makatulong sa iyo na mabawi ang mga pagkalugi kapalit ng ano. Kaluwagan para kay Marcos. Baka binawasan ang sentensya, maagang parol. Natawa talaga sa kapangahasan niya. Richard, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ako nakikipag-negotiate sa mga kriminal. Sinisira ko sila. Nagkakamali ka. Maaari tayong maging mahalagang kaalyado. Maaari kang maging mahalagang mga bilanggo na, kung nagkataon, ay eksakto kung ano ang iyong magiging. Tinawagan ko kaagad si Carol pagkaalis niya. Noong Biyernes, nasa ilalim ng federal na investigasyon si Richard para sa kanyang papel sa network ng Pandaraya. Ang sumunod na linggo ay nagdala ng parada ng mga kasama ni Marcos, bawat isa ay nagsisikap na makipagkasundo sa kanilang paraan para makaalis sa pag-uusig. Mga ahente ng real estate na tumulong sa paglalaban ng mga ninakaw na pera, mga abogado na naghanda ng mga mapanlinlang na dokumento, mga empleyado ng bangko na tumulong sa paglipat ng mga asset. Isa-isa kong ipinadala silang lahat kay Carol at Sadi. Ginagawa mo ang reputasyon, ang sabi ni Carol sa isa sa aming lingguhang pagpupulong. Lumalabas ang salita na ang pagtarget sa iyo ay ang nakamamatay na pagkakamali ni Marcos. Mabuti. Ang takot ay isang mahusay na pagpigil. Sinasabi ng federal na taga-usig na babaguhin ang iyong kaso kung paano nila pinangangasiwaan ang mga nakatatandang network ng Pandaraya. Paano kaya? Kadalasan, nahuhuli nila ang isa o dalawang tao at tinatawag itong tagumpay. Ang iyong kaso ay nagbibigay sa kanila ng access sa isang buong kriminal na organisasyon. At ang iba pang mga biktima, 37 ang nakumpirma sa ngayon na may mas maraming paparating bawat linggo. Kabuang pinsala sa mahigit $12 milyon. $12 milyon ang ninakaw mula sa mga matatandang nagtiwala sa maling tao.
May babalik ba natin ang pera nila? Karamihan nito. Ang mga batas sa Federal Asset Forfeiture ay napakapaborable kapag may kinalaman ang mga kriminal na negosyo. Paano si Marcos partikular? Ang kanyang mga personal na ari-arian ay nililiquidate, ang bahay, mga kotse, alahas, lahat. Ipapamahagi ito sa kanyang mga biktima, kasama ako. Hindi ka talaga na biktima sa pananalapi dahil hindi ka kailanman pumirma sa mga papeles. Pagkatapos ang aking bahagi ay napupunta sa iba pang mga biktima. Sylvia, maaaring daan-daang libong dolyar iyon. Kaya kong iligtas. Nang gabing iyon, pumunta si Emma para sa hapunan na mukhang mas malusog kaysa sa kanyang mga buwan. Ang diborsyo ay pinal, inihayag niya. Ano ang nararamdaman mo? Libre. Kinikilabutan. Pero libre. Takot sa ano? Sa muling paggawa ng parehong pagkakamali sa pagtitiwala sa maling tao. Emma, hindi mo kasalanan ang ginawa ni Marcos sa iyo, ngunit dinala ko siya sa aming pamilya. Binigyan ko siya ng access sa iyo, at nang malaman mo ang katotohanan, pinili mo ang hustisya kaysa kaginhawaan. Kailangan niya ng lakas ng loob. Naisip mo ba na baka nasa panganib ka? Na baka subukan ng mga kasama ni Marcos na gumanti? Napangiti ako, iniisip ang mga hakbang na pansiguridad na tinulungan ako ni Carol na ipatupad, ang mga koneksyon sa pagpapatupad ng batas, ang napakapublikong kalikasan ng aking tagumpay. Hayaan silang subukan. Hindi ako ang walang magawang balo na inaakala nila. Hindi, tiyak na hindi ikaw iyon. Sa pag-alis ni Emma noong gabing iyon, naisip ko kung gaano kalaki ang nagbago mula noong unang lapitan ako ni Marcos sa kanyang mapanlinlang na pag-aalala. 6 na buwan na ang nakalipas, itinago ko ang aking mga mapagkukunan, ginagampanan ang papel ng isang mahinhin na balo, pinapanatili ang aking ulo. Ngayon ako ay isang tao na ang mga tawag sa telepono ay ibinalik kaagad, na ang mga alalahanin ay sineseryoso, na ang mga kaaway ay napunta sa federal na bilangguan. Ngunit higit sa lahat, ako ay magiging isang taong mahalaga sa mga taong nangangailangan ng proteksyon. Tumunog ang telepono, naputol ang pag-iisip ko. Excited ang boses ni Carol. Sylvia, kakabreak lang namin sa federal case. Nagtutulungan si Marcos. Ano ang sinasabi niya sa kanila? Lahat, mga pangalan, pamamaraan, lokasyon, bank account. Malapit nang bumagsak ang buong network ng panloloko ng matatanda. At bilang kapalit, binawasan ang sentensya. Gagawa pa rin siya ng makabuluhang oras, ngunit hindi ang buong 18 taon. Naisip ko si Marcos sa kanyang selda sa bilangguan, sa wakas ay naunawaan ko na ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan na kung minsan ang mga mandaragit ay nagiging biktima. Ilang oras? Marahil 8 hanggang 10 taon na may mabuting pag-ugali. 8 taon. Si Marcos ay magiging 43 kapag siya ay lumabas na may federal na paniniwala na susunod sa kanya magpakailanman. Katanggap-tanggap yan. May iba pa. Gusto ka ng federal na taga-usig na kapanayamin tungkol sa paglikha ng isang programa sa advokasya ng biktima. Anong klaseng programa? Pagsasanay para sa pagpapatupad ng batas, mga mapagkukunan para sa mga biktima, legal na suporta para sa mga pag-uusig. Gusto nilang gamitin ang iyong kaso bilang isang modelo. Napangiti ako, iniisip ang legacy ni Robert, at kung paano niya ako nilagyan hindi lang para protektahan ang sarili ko, kundi para protektahan ang iba. I set up ang pulong. Habang binababa ko ang tawag, napagtanto ko na hindi sinasadyang ibinigay sa akin ni Marcus Thornfield ang pinakamalaking regalo na posible, isang layunin na tumugma sa aking mga mapagkukunan. Sinubukan niyang nakawin ang aking kalayaan at sa huli ay binigyan niya ako ng misyon. Ang ilang mga pagkakamali ay mas mahal kaysa sa iba. Ibinayad sa kanya ang lahat at ibinigay sa akin ang eksaktong kailangan ko para maging mapanganib sa mga taong katulad niya. Ang hustisya na pagpasyahan ko ay may mahusay na pakiramdam ng kabalintunaan. Iba ang pakiramdam ng tanggapan ng federal na taga-usig sa lokal na pagpapatupad ng batas, mas seryoso, mas propesyonal, mas mahal. Binati ako ni Agent Sara Torres ng uri ng paggalang na karaniwang nakalaan para sa mga pangunahing political donor. Elizabeth Hartley, ang iyong kaso ay naging pamantayan namin para sa pag-usig sa pandaraya sa nakatatanda. Paano kaya? Karamihan sa mga biktima ay masyadong napahiya o nalilito upang mabisang lumaban.
Hindi ka lang lumaban, sinira mo ang isang buong kriminal na network. Mayroon akong mahusay na mga mapagkukunan at ginamit mo ang mga ito sa madiskarteng paraan. Yan ang gusto naming pag-usapan. Ipinakalat ni Agent Torres ang mga file sa conference table, mga larawan, mga record sa pananalapi, mga chart ng organisasyon na nagpapakita ng saklaw ng operasyon ni Marcos. 39 na biktima sa 6 na estado. Average na pagkawala ng $300,000 bawat biktima. Kabuang pinsala na papalapit sa $15 milyon. $15 milyon ang ninakaw mula sa mga matatandang nagtiwala sa mali, aakit-akit na mga binata. Ano ang nangyari sa iba pang mga biktima? Karamihan ay nawala ang kanilang kalayaan, ang kanilang mga ipon, ang kanilang tiwala sa kanilang sariling paghusga. Ang ilan ay inilagay sa mga nursing home na labag sa kanilang kalooban. 3 ang namatay habang sistematikong ninakaw ang kanilang mga ari-arian. 3 ang namatay habang ninakawan. Ang bilang ay tumama sa akin na parang isang pisikal na suntok. Ano ang maaari nating gawin para sa kanila? Para sa mga patay, wala. Para sa mga nakaligtas, lahat, kung handa kang tumulong. Anong klaseng tulong? Inilabas ni Agent Torres ang isang makapal na folder na mailabel na Victim Advocacy Initiative. Gusto naming lumikha ng isang programa na ginagawa para sa ibang mga biktima kung ano ang ginawa mo para sa iyong sarili. Mga legal na mapagkukunan, proteksyon sa pananalapi, suporta sa pag-uusig sa kriminal, pinondohan kung paano. Kombinasyon ng mga federal na gawad, mga pondo sa pag-alis ng asset, at mga pribadong donasyon. Mga pribadong donasyon. Hinihiling niya sa akin na ibigay ang hustisya para sa matatandang biktima ng panloloko. Magkano ang halaga nito? Ang paunang pagsisimula ay humigit kumulang $2 milyon. Ang mga kasalukuyang operasyon ay maaaring $5 milyon taon-taon. $5 milyon sa isang taon. Isang malaking bahagi ng tiwala ni Robert, ngunit hindi sapat upang maapektuhan ang aking seguridad. At bilang kapalit, sistematikong sinisira natin ang bawat operasyon ng pandaraya ng matatanda sa bansa. Naisip ko ang tungkol sa 3 biktima na namatay habang ninakawan, tungkol sa iba pa na nawala ang lahat sa mga mandaragit na tulad ni Marcos. Saan ako pipirma? Tumagal ng 3 oras ang papeles. Nang matapos kami, ako ang pangunahing pinagmumulan ng pagpopondo para sa pinakakomprehensibong programa ng pag-uusig sa pandaraya sa nakatatanda sa kasaysayan ng federal. Hartley, napagtanto mo na nagdeklara ka lang ng digmaan sa isang multibilyong dolyar na industriya ng kriminal. Mabuti. Ang mga digmaan ay nagpapanatili sa buhay na kawili-wili. Nang gabing iyon, ipinagdiwang namin ni Emma ang bagong programa sa hapunan sa restaurant kung saan unang sinubukan ni Marcos na manipulahin ako. Nanay, sigurado ka ba sa paggastos ng ganito kalaking pera sa mga estranghero? Hindi sila estranghero. Sila ang mga taong na-target ng mga mandaragit tulad ng dati mong asawa. Ngunit ang $5 milyon sa isang taon ay mas mababa sa kinikita ko sa kita sa pamumuhunan. Itinayo ng iyong ama ang kayamanan na ito para protektahan ang mga tao. Sa wakas ay ginagamit ko na ito sa paraang sinadya niya. At kung hindi gagana ang programa, gagawa kami ng mas mahusay. Ang pera ay kapaki-pakinabang lamang kung gagamitin mo ito para sa isang bagay na mahalaga. Itinaas ni Emma ang kanyang wine glass. Upang bayaran ang mga mandaragit, upang mapawi ang mga ito. Inilunsad ang programa makalipas ang 3 buwan na may kamanghamanghang mga resulta. Sa loob ng unang linggo, nagbukas kami ng mga pagsisiyasat sa 12 estado. Sa loob ng unang buwan, inaresto namin ang 17 tao na konektado sa mga nakatatandang network ng panloloko. Ngunit ang pinakakasiyasang tawag ay dumating noong Martes ng umaga mula kay Agent Torres. Rat Hartley, hinuli lang namin ang dating mentor ni Marcos. Ang kanyang mentor, ang lalaking nagturo sa kanya kung paano itarget ang matatandang babae, ay nagpapatakbo ng mga scheme na ito sa loob ng 20 taon. Ang iyong programa ay nagbigay sa amin ng mga mapagkukunan upang bumuo ng isang kaso laban sa kanya. Ano ang kanyang pangalan? William Thornfield. Ang tiyuhin ni Marcos. Ang tiyuhin ni Marcos. Ang negosyo ng pamilya ay literal na nagnanakaw mula sa mga matatandang tao. Ilang biktima?
Mahigit 100 mula noong 1970. Siya ay sistematikong sumisira sa mga buhay sa loob ng mga dekada. At ngayon, nahaharap siya sa habambuhay na pagkakulong ng walang parol. Ang mga federal na singil lamang ang magpapanatiling nakakulong sa kanya hanggang sa siya ay mamatay. Buhay sa bilangguan dahil sa pagnanakaw sa mga matatanda. Sa wakas, ang mga kahihinatnan na tumugma sa krimen. May iba pa, patuloy ni Agent Torres. Gusto niyang makipag-deal. Anong klaseng deal? Buong kooperasyon kapalit ng pinababang pangungusap, mga pangalan, pamamaraan, lokasyon ng iba pang network sa buong bansa. At isinasaalang-alang mo ito. Isinasaalang-alang namin ito dahil ang kanyang impormasyon ay maaaring makatulong sa amin na isara ang mga operasyon ng pandaraya sa matatanda sa 30 estado. Naisip ko ang tungkol sa hustisya laban sa paghihiganti, tungkol sa pagprotekta sa mga hinaharap na biktima laban sa pagpaparusa sa mga nakaraang krimen. Kunin ang deal, ngunit siguraduhin na siya ay nagsisilbi ng makabuluhang oras. Hindi bababa sa 15 taon kahit na may kooperasyon. 15 taon. Si William Thornfield ay magiging 80 taong gulang kapag siya ay nakalabas sa pag-aakalang nabuhay siya ng ganoon katagal sa bilangguan. Katanggap-tanggap. Ang impormasyong ibinigay ni William ay nakapipinsala sa mga matatandang network ng pandaraya sa buong bansa. Sa loob ng 6 na buwan, pinadali ng aming programa ang mga pag-aresto sa 23 na estado. Ang mga organisasyong kriminal na nabiktima ng mga matatandang biktima sa loob ng mga dekada ay gumuho na parang mga bahay ng baraha. Ikaw ang pinakakinatatakutang individual sa mga matatandang grupo ng panloloko, sabi ni Carol sa akin sa isa sa aming mga pagpupulong. Talagang binabalaan nila ang isa't isa tungkol sa pagtarget sa mga balo dahil baka mauwi sila sa isa pang sitwasyon ni Sylvia Hartley. Ano ang sitwasyon ni Sylvia Hartley? Ganap na pagkasira ng kanilang kriminal na negosyo, federal na pag-uusig, at pag-alis ng asset na nag-iiwan sa kanila ng bangkarota. Perpekto. Ang takot ay ang pinakamahusay na pagpigil. Pinag-uusapan ang pagpapangalan sa batas ng pandaraya ng federal na matatanda sa pangalan mo, ang Hartley Act. Nabanggit ang Don't Mess with Widows Act, ngunit naisip nila na maaaring masyadong impormal. Natawa ako, iniisip si Robert at kung gaano siya ipinagmamalaki na ang kanyang maingat na pagpaplano ay humantong sa pagprotekta sa libu-libong matatandang tao. Alinmang pangalan ay gumagana para sa akin. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa aking hardin at nagbabasa ng mga pinakabagong ulat ng programa. Sa isang taon, nakabawi kami ng mahigit $40 na milyon para sa mga biktima ng panloloko. Nagpadala kami ng 12 ng mga mandaragit sa bilangguan. Gumawa kami ng network ng proteksyon na umaabot sa buong bansa. Ngunit higit sa lahat, nagpadala kami ng mensahe na ang mga matatanda ay hindi na madaling target. Tumunog ang telepono, naputol ang aking pagmuni-muni. Excited ang boses ni Emma. Nanay, buksan mo ang balita. Channel 7. Natagpuan ko ang remote at lumipat sa lokal na balita, kung saan nakatayo ang isang reporter sa labas ng Federal Courthouse. Sa isang nakamamanghang pag-unlad, inaresto ng mga otoridad ang buong pamunuan ng tinatawag nilang pinakamalaking network ng pandaraya sa nakatatanda sa kasaysayan ng 8th. Ang imbestigasyon, na pinondohan ng isang pribadong donor na gustong manatiling hindi nagpapakilala, ay nagresulta sa mga kaso laban sa 43 individual sa 15 estado. 43 pag-aresto, 15 estado. Ang network na sumira sa napakaraming buhay ay sa wakas ay nawasak mismo. Nanay, nanonood ka ba? Nanonood ako. Ano ang pakiramdam? Naisip ko si Marcos sa kanyang selda sa bilangguan, tungkol kay William Thornfield na nahaharap sa buhay sa likod ng mga bar, tungkol sa daan-daang biktima na sa wakas ay makakamit ang hustisya. Parang ginagamit ang pera ng tatay mo sa paraang gusto niya. At paano yun? Upang gawing lubhang mapanganib na mga kaaway ng mga taong nambibiktima ng mga mahihina ang mga walang magawang balo. Nang ibaba ko ang tawag, napagtanto ko na si Marcus Thornfield ang gumawa ng pinakamamahal na pagkakamali sa kasaysayan ng pandaraya ng nakatatanda. Tinarget niya ang isang balo na may kakayahang lumaban at ang kalooban na sirain ang sinumang nagbabanta sa kanya. Ngunit higit pa riyan, nagising siya ng isang bagay sa akin na hindi ko alam na umiiral,
ang ganap na pagpapasya na protektahan ang mga taong hindi kayang protektahan ang kanilang sarili. Iniwan ako ni Robert ng $33 milyon para manatiling ligtas. Ginamit ko ito para gawing mas ligtas ang mundo para sa lahat. Ang ilang mga pamana ay higit pa sa pera. Ang isang ito ay nagkakahalaga ng lahat. 2 taon pagkatapos ng paghatol ni Marcus, naupo ako sa aking kusina at nagbabasa ng isang liham na nagparamdam sa aking kape sa umaga na parang tagumpay. Ito ay mula kay Patricia Hoffman, ang matandang guro na naging unang biktima ni Marcus. Dear Sylvia, gusto kong malaman mo na nabawi ko na ang bahay ko. Ibinalik ng Federal Asset Recovery Program ang lahat ng ninakaw sa akin ni Marcus, kasama ang mga pinsala. Pero higit pa riyan, naibalik ko ang tiwala ko. Hindi na ako natatakot na gumawa ng sarili kong mga desisyon o magtiwala sa sarili kong paghatol. Salamat sa pagpapakita sa akin na hindi natin kailangang maging biktima. Ang liham ni Patricia ay isa sa 12-dosenang natanggap ko mula sa mga biktima ng panloloko na ang buhay ay naibalik ng aming programa. Ipinaalala sa akin ng bawat isa kung bakit ginamit ng tama ang tiwala ni Robert, hindi para sa karangyaan o kaginhawahan, kundi para sa katarungan at proteksyon. Pinutol ng doorbell ang refleksyon ko. Binuksan ko ito para makita ang isang pamilyar na mukha, si Agent Torres, na may hawak na bote ng champagne, at may suot na pinakamalaking ngiti na nakita ko simula noong nahatulan si Marcos. Limrek Hartley, kailangan nating magdiwang. Ano ang ipinagdiriwang natin? Ang kumpletong pagkasira ng Elder Fraud Network na nagsimula sa iyong kaso. Sumunod siya sa akin sa kusina, kung saan nagkalat siya ng mga clipping ng pahayagan sa aking mesa na parang mga tropeo. Mga huling numero, 67 arestuhin, 49 convictions. Mahigit $80 milyon ang nabawi para sa mga biktima. Ang $80 milyon ay ibinalik sa mga matatandang tao na ninakawan ng mga kaakit-akit na mandaragit. At ang mga kasama ni Marcus, lahat sila ay nahatulan. Si Richard ay nakakuha ng 12 taon. Nadisbar ang mga abogado sa oras ng bilangguan. Maging ang mga empleyado ng bangko na tumulong sa paglalaban ng pera ay nahaharap sa mga federal na singil. Paano ang mga biktima? Nabawi ng 73% ang kanilang mga ninakaw na ari-arian. Ang iba ay nakatanggap ng kabayaran mula sa pondo ng biktima na iyong itinatag. 73%. Halos lahat ng ninakawan ay naibalik ang kanilang pera. At si Marcos mismo, nasa federal na bilangguan, nakikipagtulungan pa rin sa mga pagsisiyasat, na nahaharap pa rin sa katotohanan na ang kanyang mga pagpipilian ay sumira sa kanyang buhay at dose-dosenang iba pa. Nagsalin ako ng 2 tasa ng kape, iniisip ang sunod-sunod na mga kaganapan na nagsimula sa isang nakakahiyang seating arrangement sa kasal ng aking anak na babae. May pinagsisisihan ba kung paano namin ito hinarap? Seryosong tumingin sa akin si Agent Torres. Hartley, binago ng iyong kaso kung paano lumalapit ang federal na pagpapatupad ng batas sa pandaraya sa nakatatanda. Bago ka, itinuring namin ang mga ito bilang mga individual na krimen. Ngayon, kinikilala namin sila bilang mga organisadong kriminal na negosyo na nangangailangan ng komprehensibong pagtugon, ibig sabihin, hindi sinasadyang ginawa ni Marcus Thornfield ang pinakamabisang programa sa proteksyon ng nakatatanda sa kasaysayan ng Amerika. Natawa ako, ninanamnam ang kabalintunaan. Mali talaga ang napili niyang balo. Maling pinili niya ang lahat, maling biktima, maling pamilya, maling krimen, maling dekada. Lahat ng tungkol sa kanyang diskarte ay sakuna mali. At ngayon ang kanyang pangalan ay kasing kahulugan ng kabiguan sa mga kriminal na bilog. Hinarang namin ang mga komunikasyon kung saan ang mga network ng pandaraya ay partikular na nagbabala laban sa pagtarget sa mga balo dahil sa sakuna sa Thornfield. Ang sakuna sa Thornfield. Si Marcus ay naging isang babala para sa iba pang mga mandaragit. Ano ang susunod para sa programa? Pagpapalawak. Sinasanay namin ang lokal na pagpapatupad ng batas sa 20 pang estado. Gumagawa kami ng mga sentro ng advokasya ng biktima sa mga pangunahing lungsod. Bumubuo kami ng mga sistema ng maagang babala upang matukoy ang mga potensyal na target bago sila mahanap ng mga mandaragit. Pinunduhan kung paano. Ang programa ay nagsasarili na ngayon sa pamamagitan ng asset forfeiture mula sa mga nahatulang kriminal.
Ang iyong paunang pamumuhunan ay lumikha ng isang permanenteng sistema ng proteksyon. Nakapagpapanatili sa sarili. Ang pera ni Robert ay bumili ng permanenteng proteksyon para sa mga mahihinang matatandang tao. Ano mang mga bagong banta na dapat nating malaman? Laging. Ngunit ngayon ay hinahabol namin sila sa halip na hintayin ang mga biktima na magulat ng mga krimen. Pagkaalis ni Agent Torres, tinawagan ko si Emma para ibahagi ang magandang balita. Inay, napagtanto mo na naging maalamat ka, tama ba? Paano kaya? Nasa grocery ako kahapon at narinig ko ang dalawang matandang babae na nag-uusap tungkol sa balo na nanlaban. Tinatalakay nila ang iyong kaso na parang isang superhero na pelikula. Hindi naman ako superhero. Ikaw ay sa mga taong tinatarget ng mga mandaragit. Pinatunayan mo na ang mga matatanda ay hindi kailangang maging biktima. Nagkaroon ako ng mga pakinabang na wala sa karamihan. Mayroon kang pera ni Robert. Ngunit mayroon ka ring isang bagay na hindi mabibili ng pera. Ano yun? Ang lakas ng loob na lumaban kapag inaasahan ng lahat na susuko ka. Nang gabing iyon, naglakad ako sa aking bahay, iniisip kung gaano kaiba ang naging buhay ko. 2 taon na ang nakakaraan, ginagampanan ko ang papel ng isang mahinhin na balo, itinatago ang aking mga mapagkukunan, pinapanatili ang aking ulo. Ngayon, ako ay isang tao na ang mga opinyon ay mahalaga sa mga federal na taga-usig, na ang mga tawag sa telepono ay ibinalik ng mga senador, na ang halimbawa ay nagbigay inspirasyon sa ibang matatandang tao na labanan ang pagmamanipula. Ngunit higit sa lahat, ako ay magiging isang taong mahalaga sa mga taong nangangailangan ng proteksyon. Nagring ang telepono, Carol, na may balitang kumumpleto sa gabi ko. Sylvia, kakababa ko lang sa telepono sa Federal Prosecutor's Office. Gusto ka nilang i-nominate para sa Presidential Award para sa serbisyo publiko. Anong klaseng award? Ang Medalya ng Kalayaan para sa iyong mga kontribusyon sa proteksyon ng nakatatanda at hustisyang kriminal. Ang Medalya ng Kalayaan, ang pinakamataas na karangalan ng sibilyan sa bansa. Iyon ay tila labis para sa pagprotekta sa aking sarili mula sa dating asawa ng aking anak na babae. Hindi ito labis para sa paglikha ng isang programa na nagpoprotekta sa libu-libong matatandang Amerikano mula sa mga mandaragit sa pananalapi. Naisip ko ang liham ni Robert, ang tungkol sa pagtitiwala niya sa kakayahan kong gamitin ng matalino ang kanyang mga mapagkukunan, ang tungkol sa pondo ng labanan na partikular niyang nilikha para sa paglaban sa mga taong tulad ni Marcos. Ang pagtanggap ba ng parangal ay mangangailangan ng pagpapakita sa publiko? Marahil, ang seremonya ng White House, mga panayam sa media, mga pakikipag-ugnayan sa pagsasalita. Tapos gagawin ko. Kung ang aking visibility ay nakakatulong sa ibang mga biktima na magkaroon ng lakas ng loob na lumaban, sulit ang pagkakalantad. May isa pang bagay. Gusto nilang dumalo si Emma sa seremonya. Bakit Emma? Dahil ang katapangan ng iyong anak na babae sa pagpili ng hustisya, kaysa sa komportableng kasinungalingan ay bahagi ng kung bakit naging posible ang programang ito. Ang tapang ni Emma. Nawalan siya ng asawa, ngunit nakakuha siya ng isang bagay na mas mahalaga, ang kaalaman na pinili niya ang katotohanan kaysa sa maginhawang panlilinlang. Tatanungin ko siya, Sylvia, may personal ba akong sasabihin sa'yo? Siyempre. Noong nagsimula akong magsanay ng matanda sa batas 20 taon na ang nakakaraan, hindi ko akalain na makikita ko ang araw na ang mga mandaragit ay natatakot sa kanilang mga potensyal na biktima. Binago mo ang buong dinamik. Binago ng pera ni Robert ang dinamika. Nagamit ko lang ito ng tama. Ang pera ay isang kasangkapan lamang. Ikaw ang ginawang sandata para sa hustisya. Nang ibaba ko ang tawag, napagtanto ko na ibinigay sa akin ni Marcus Thornfield ang pinakadakilang regalo na maiisip, isang layunin na tumugma sa aking mga mapagkukunan at isang misyon na pinarangalan ang alaala ni Robert. Sinubukan niyang nakawin ang aking kalayaan at sa halip ay binigyan niya ako ng dahilan para ipaglaban ang kalayaan ng lahat. Ang ilang mga pagkakamali ay lumikha ng eksaktong kabaligtaran ng kanilang nilalayon na kinalabasan. Sinadya ni Marcos na gawin akong walang magawa. Sa halip, ginawa niya akong lubhang mapanganib sa mga taong katulad niya. At ang panganib na iyon ay magtatagal sa natitirang bahagi ng aking buhay, na pinondohan ng tiwala ni Robert at udyok ng kaalaman na ang mga matatanda ay nararapat na protektahan, hindi ang mandaragit.
Ang seremonya ng Medal of Freedom ay 6 na buwan pa. Mayroon akong 6 na buwan upang malaman kung paano gamitin ang platform na iyon para mas matakot ang mga mandaragit sa kanilang mga potensyal na biktima. Ito ay magiging isang napakaproduktibong 6 na buwan. Ang seremonya ng White House ay naganap sa isang malutong na umaga ng Oktubre na parang tagumpay na nababagay sa panahon. Nakaupo kami ni Emma sa East Room, napapaligiran ng iba pang tumanggap ng Medal of Freedom, mga siyentipiko, artista, pinuno ng karapatang sibil, at isang balo na hindi sinasadyang nagsimula ng digmaan laban sa panloloko ng matatanda. Si Sylvia Hartley, ang Pangulo ay nag-anunsyo para sa kanyang mga pambihirang kontribusyon sa hustisyang kriminal at proteksyon ng nakatatanda, na nagpapakita na ang mga ordinaryong mamamayan ay makakamit ang mga pambihirang resulta kapag tumanggi silang tumanggap ng kawalang katarungan. Habang naglalakad ako papunta sa podium, naisip ko si Marcus Thornfield na nakaupo sa kanyang selda ng bilangguan, malamang na nanonood ng seremonyang ito sa telebisyon at napagtanto ang buong saklaw ng kanyang malaking pagkakamali. Salamat, Ginoong Pangulo. 2 taon na ang nakalilipas, ako ay isang balo na nagsisikap na mamuhay ng tahimik at umiwas sa gulo. May natutunan akong mahalaga, hindi ka iniiwasan ng problema dahil lang sa magalang ka dito. Nagtawanan ang mga kilalang madla. Kapag sinubukan ng isang tao na nakawin ang aking kalayaan sa ilalim ng pagkukunwari ng proteksyon, natuklasan ko na ang pinakamahusay na depensa laban sa mga mandaragit ay nagiging mas mapanganib na mandaragit. Dumadagundong ang palakpakan. Ang medalyang ito ay hindi sa akin lamang. Ito ay pag-aari ng bawat matatandang tao na kailanman sinabihan na sila ay masyadong matanda upang gumawa ng kanilang sariling mga desisyon, masyadong nalilito upang pamahalaan ang kanilang sariling mga buhay, masyadong mahina upang protektahan ang kanilang sariling mga interes. Tumingin ako ng diretso sa mga kamera ng telebisyon. Sa sinumang mambibiktima ng mga matatanda, kami ay nanonood. Kami ay organisado, kami ay mahusay na pinunduhan, at kami ay galit na galit. Maghanap ng ibang linya ng trabaho. Tumagal ng 3 minuto ang standing ovation. Pagkatapos ng seremonya, nagdiwang kami ni Emma sa hotel bar na napapaligiran ng mga ahente ng Secret Service at mga kapwa tumatanggap ng medalya. Nanay, nagbanta ka lang sa mga kriminal sa pambansang telebisyon. Ipinangako ko sa kanila ang kahihinatnan. May pagkakaiba. Mukhang humanga ang presidente. Mabuti. Ginagawang masecure ng suporta ng Pangulo ang ating pagpopondo. Ano ang susunod? Susunod, ginagamit namin ang platform na ito upang palawakin ang programa sa buong mundo. Ang pandaraya sa matatanda ay pandaigdigan. Ang ating tugon ay dapat din ang atensyon ng media mula sa seremonya ay hindi pangkaraniwan. Sa loob ng 1 linggo, nagbigay ako ng mga panayam sa bawat pangunahing network ng balita, ilang international outlet, at 3 documentary filmmakers. Ang bawat panayam ay nagdala ng parehong mensahe. Ang mga matatanda ay hindi na madaling target, at ang mga mandaragit na nag-iisip kung hindi ay haharap sa sistematikong pagkawasak. Ang tugon ay kaagad at kasiyasya. Nakipag-ugnayan sa aming programa ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas mula sa 12 bansa na humihiling ng tulong sa kanilang sariling mga kaso ng panloloko sa matatanda. Ngunit ang pinakakasiyasyang tawag ay nagmula kay Agent Torres. Direk Hartley, may nakikita kaming hindi pa nagagawa. Ano yun? Ang mga ulat ng panloloko sa matatanda ay bumaba ng 60% sa buong bansa, hindi dahil mas kaunting krimen ang ginagawa, dahil mas kaunting tao ang sumusubok sa kanila. Ang takot ay isang mahusay na pagpigil. Ito ay higit pa sa takot. Kumalat ang salita sa pamamagitan ng mga kriminal na network na ang pag-target sa mga matatanda ay nagdadala na ngayon ng hindi katanggap-tanggap na panganib. Anong uri ng panganib? Federal na pag-uusig, pag-alis ng asset, at ang posibilidad na harapin ang sitwasyong Sylvia Hartley. Magiging banta ako na binabalaan ng mga kriminal sa isa't isa. Ang pagtatangka ni Marcus na biktimahin ako ay naging bangungot ng bawat mandaragit. Ano mang partikular na banta laban sa akin ng personal? Walang mapagkakatiwalaan. Karamihan sa mga kriminal ay sapat na matalino upang mapagtanto na ang pag-atake ay magpapababa sa buong bigat ng federal na pagpapatupad ng batas. At ang mga hindi ganoon katalino ay matututo sa mahirap na paraan kung paano lumaban ang ilang mga target gamit ang walang limitasyong mga mapagkukunan.
Noong gabing iyon, nakaupo ako sa aking hardin, nagbabasa ng mga liham mula sa mga biktima ng pandaraya na naibalik na ang buhay ng aming programa. Mga gurong ibinalik ang kanilang mga pensyon. Mga veterano na nakabawi sa kanilang mga bayad sa kapansanan. Mga balo na nakabawi ng kanilang kalayaan. Ang bawat liham ay nagpapaalala sa akin na ang tiwala ni Robert ay ginagamit ng eksakto sa kanyang nilayon upang protektahan ang mga taong hindi kayang protektahan ang kanilang sarili. Tumunog ang telepono. Excited ang boses ni Carol. Sylvia, nais ng Kongreso na magsagawa ng mga pagdinig sa pag-iwas sa pandaraya sa matatanda. Gusto nilang magpatotoo ka tungkol sa ano? Tungkol sa paglikha ng isang permanenteng federal na programa batay sa aming modelo. Isinasaalang-alang nila ang batas na gagawing federal na krimen ang pandaraya sa nakatatanda na mapaparusahan ng habang-buhay na pagkakakulong. Habang-buhay na pagkakulong dahil sa pagnanakaw sa mga matatanda. Sa wakas, ang mga kahihinatnan na tumugma sa pinsala. Kailan nila ako gustong tumestigo? Sa susunod na buwan. Komite sa pagtanda. Buong pagdinig sa Senado. Pambansang saklaw ng telebisyon. Perpekto. Panahon na para gawing permanente ang program na ito. May iba pa. Ang pagdinig ng parol ni Marcos ay nakatakda sa parehong linggo. Ang kanyang pagdinig sa parol, nagsilbi siya ng 5 taon. Teknikal na karapat-dapat para sa maagang pagpapalabas na may mabuting pag-ugali. Napangiti ako, iniisip ang timing. Habang nagpapatotoo ako tungkol sa pagprotekta sa mga matatandang tao, hihingi si Marcos ng kalayaan na hindi niya nararapa. Magkakaroon ba ako ng pagkakataong magsalita sa kanyang pandinig? Pahayag ng epekto ng biktima? Maaari kang makipagtalo laban sa kanyang paglaya. Mabuti. Mayroon akong ilang bagay na sasabihin tungkol sa rehabilitasyon ni Marcos Thornfield. Ang pagdinig ng Senado ay nakatakda sa isang Martes. Ang pagdinig ng parol ni Marcos ay Huwebes. Mayroon akong isang linggo para maghanda ng patotoo na magpapatibay sa federal na programa at tiyaking nanatili si Marcos kung saan siya nararapat. Ito ay magiging isang napakaabala na linggo. Ngunit habang tinitingnan ko ang aking hardin, iniisip ang tungkol sa pamana ni Robert at ang digmaang pinondohan nito, natanto kong hindi ako naging mas handa para sa labanan. Si Marcos Thornfield ay gumugol ng 5 taon sa bilangguan sa pag-aaral na ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan. Malapit na niyang malaman na ang ilang mga kahihinatnan ay mananatili magpakailanman. Malapit nang matugunan ng parole board ang isang balo na gumugol ng 5 taon sa pagbuo ng programa ng hustisyang kriminal na partikular na idinisenyo upang sirain ang mga taong tulad ni Marcos. Ito ay magiging edukasyonal para sa lahat ng kasangkot, lalo na para kay Marcos. Ang silid ng pagdinig ng Senado ay parang isang katedral ng hustisya, na may mga haliging marmol at sapat na mga kamera sa telebisyon upang may broadcast ang aking patotoo sa bawat potensyal na mandaragit sa Amerika. Umupo ako sa witness table, suot ang aking pinakamagandang baluti, isang navy suit na bumubulong ng otoridad at ang brilyante na hikaw na ibinigay sa akin ni Robert para sa aming ika-negatibo 40 anibersaryo. L.S. Hartley, nagsimula si Senador Williams, nilikha mo ang pinakamatagumpay na programa sa pagpigil sa panloloko ng nakatatanda sa kasaysayan ng Amerika. Paano naging nangungunang eksperto sa bansa ang isang retiradong balo sa pagprotekta sa mga matatandang Amerikano? Naging eksperto ako sa pagtanggi na maging biktima, Senador. Nang may nagtangkang nakawin ang aking kasarinlan, nagpasiya akong tiyaking hindi ito mangyayari sa iba. Sabihin sa amin ang tungkol sa diskarte ng iyong manugang. Dinaanan ko sila sa sistematikong pagmamanipula ni Marcos, ang koneksyon sa pamilya, ang maling alalahanin, ang apurahang timeline, ang mga dokumentong idinisenyo upang nakawin ang kontrol sa aking buhay. Tinarget niya ako dahil akala niya ay wala akong magawa, nakahiwalay at nagtitiwala. Nagkamali siya sa lahat ng bagay. Ano ang dahilan kung bakit ka lumaban kung karamihan sa mga biktima ay hindi? Ang aking asawa ay nag-iwan sa akin ng mga mapagkukunan upang protektahan ang aking sarili, ngunit higit sa lahat, pinahintulutan niya akong maging mapanganib sa mga taong nambibiktima ng mga mahina. Tahimik ang hearing room maliban sa pag-click ng mga kamera. Mapanganib paano? Sapat na mapanganib upang sirain ang mga kriminal na negosyo na nagtatarget ng mga matatanda.
Sapat na mapanganib na magpadala ng dose-dosenang mga mandaragit sa federal na bilangguan. Sapat na mapanganib na ang mga kriminal ngayon ay nagbabala sa isa't isa tungkol sa mga panganib ng pagtarget sa mga balo. Sumandal si Senator Chen. Ano ang masasabi mo sa mga matatandang Amerikano na nadarama na mahina sa mga pakana na ito? Diretso akong tumingin sa mga kamera ng telebisyon. Alam kong sa isang lugar ay nanonood si Marcos mula sa kanyang selda. Gusto kong sabihin na ang kahinaan ay isang pagpipilian. Maaari mong piliin na maging walang magawa o maaari mong piliin na maging kakilakilabot sa mga taong gustong saktan ka. Inirerekomenda ko ang nakakatakot. Nakakabingi ang palakpakan. Anong mga pagbabago sa pambatasan ang irerekomenda mo? Gawing federal na krimen ang pandaraya sa nakatatanda na mapaparusahan ng habang buhay na pagkakakulong. Gawin itong napakamahal at mapanganib na walang makatuwirang kriminal ang magtatangka nito. Ang habang buhay na pagkakakulong ay tila matindi. Senador, ang pagnanakaw ng kalayaan ng isang matanda ay habang buhay na sentensya para sa biktima. Ang parusa ay dapat tumugma sa krimen. Tumagal ng 4 na oras ang pagdinig. Nang matapos ito, epektibo kong naisulat ang blueprint para sa permanenteng federal na batas na magpoprotekta sa mga matatandang Amerikano sa mga henerasyon. Pagkalipas ng 2 araw, umupo ako sa ibang uri ng silid, mas maliit, mas mabangis, kung saan haharap si Marcus Thornfield sa isang parole board na tutukuyin kung ginugol niya ang susunod na dekada sa bilangguan o naglalakad ng malaya. Pumasok si Marcus na nakakulong na damit, mukhang mas matanda, payat, paliit. Inalis ng 5 taon ng federal na bilangguan ang kanyang makintab na pakitang tao na nagpapakita ng desperadong mandaragit sa ilalim. Iniharap ng kanyang abogado ang mga karaniwang argumento, modelong bilanggo, mga programa sa rehabilitasyon, pagsisisi sa kanyang mga aksyon. Tapos turn ko na. Mga miyembro ng board, 5 taon na ang nakakaraan, pinuntirya ako ni Marcus Thornfield dahil akala niya ako ay isang walang magawang balo na may katamtamang mga ari-arian na kaya niyang nakawin. Siya ay sakuna mali sa parehong bilang. Binuksan ko ang aking folder at ikinalat ang mga dokumentong pinansyal sa mesa. Si Amy Thornfield ay hindi nagtatarget ng mga katamtamang asset. Sinusubukan niyang magnakaw ng $33 milyon mula sa isang balo na may mga mapagkukunan upang sirain siya. Nanlaki ang mga mata ng parole board member. At sirain ko siya. Nadismantle ang kanyang criminal operation. Kinasuhan ang kanyang mga kasama. Nabawi ng kanyang mga biktima ang kanilang mga ninakaw na ari-arian. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kabiguan sa mga kriminal na bilog. Namuti ang mukha ni Marcos. Ngunit ang tunay na tanong ay hindi kung ano ang ginawa ko kay Amy Thornfield. Ang tanong ay kung may natutunan ba siya sa karanasan. Tumingin ako ng diretsyo kay Marcos na nakatitig sa akin na may parehong galit na nakita ko sa kanyang sentensya. Thornfield, natutunan mo ba na ang mga matatanda ay maaaring lumaban? Agad na bumulong ang kanyang abogado sa kanyang tainga, ngunit hindi napigilan ni Marcos na sumagot. Natutunan ko na ang ilang mga tao ay may mas maraming pera kaysa sa nararapat sa kanila. Natahimik ang kwarto. Pagkatapos ng 5 taon sa bilangguan, naging mapait pa rin si Marcos sa hindi pagnakaw sa aking mana. At iyon, mga miyembro ng lupon, ang dahilan kung bakit dapat pagsilbihan ni A. Thornfield ang kanyang buong sentensya. Hindi siya na-rehabilitate. Galit lang siya dahil mas malaki ang ngipin ng biktima kaysa sa inaasahan niya. Nag-deliberate ang parole board sa loob ng 27 minuto. M. Thornfield, ang iyong parole ay tinanggihan. Pagsilbihan mo ang iyong buong pangungusap. Ang iyong susunod na pagdinig sa parol ay sa loob ng 3 taon. 3 taon pa. Si Marcos ay magiging 46 na kapag siya ay lumabas na may federal na paniniwala na susunod sa kanya magpakailanman. Habang inakay nila siya, tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. Hindi pa ito tapos. Umiti ako ng matamis. Ito ay... Sa labas ng silid ng pagdinig, naghihintay si Emma na may dalang tiyampag at ang pinakamalaking ngiti na nakita ko mula noong orihinal na paniniwala ni Marcos. Ano ang pakiramdam, inay? Kompleto. Nakakulong si Marcos. Nagiging permanente na ang federal na programa at mas ligtas ang mga matatanda sa buong bansa
dahil nagkamali ang isang mandaragit na itarget ang maling balo. At ang programa ay mabubuhay sa ating dalawa. Ang tiwala ni Robert ay lumikha ng isang permanenteng sistema ng proteksyon na manghuli ng mga mandaragit sa mahabang panahon pagkatapos kong mawala. Nagmaneho kami pauwi sa lungsod kung saan nagsimula ang digmaang ito, lampas sa restaurant kung saan unang sinubukang manipulahin ako ni Marcus, lampas sa courthouse kung saan siya hinatulan, lampas sa hotel kung saan nagpa siya si Emma na piliin ang katotohanan kaysa komportableng kasinungalingan. Mom, may itatanong ako sa'yo. Kahit ano, masaya ka ba kung paano ito nangyari? Naisip ko ang sulat ni Robert, ang tungkol sa pagtitiwala niya sa kakayahan kong protektahan ang sarili ko at ang iba, ang tungkol sa US$33 milyon na naging sandata para sa hustisya. Proud ako. Kontento na ako. Nagpapasalamat ako na binigyan ako ng iyong ama ng mga kasangkapan upang lumaban. At Marcus, binigyan ako ni Marcus ng pinakamagandang regalo na posible, isang layunin na tumugma sa aking mga mapagkukunan. Paano kaya? Sinubukan niyang nakawin ang aking kalayaan at hindi sinasadyang binigyan niya ako ng isang misyon na protektahan ang kalayaan ng lahat. Habang papunta kami sa aking driveway, napagtanto kong kumpleto na ang bilog. 2 taon na ang nakalilipas, ako ay isang mahinhin na balo na nagtatago sa likod ng mga kaayusan ng bulaklak. Ngayong gabi, ako ay isang Medal of Freedom recipient na nagdeklara ng digmaan sa isang buong kategorya ng kriminal at nanalo. Si Marcus Thornfield ay natutunan ng huli na ang ilang mga biyuda ay hindi lamang kumagat sila ng federal na pondo, walang limitasyong mga mapagkukunan, at ang ganap na pagpapasya na protektahan ang mga taong hindi maprotektahan ang kanilang sarili. Tapos na ang digmaan. Nanalo ang hustisya. At sa isang lugar sa isang federal na bilangguan, natutunan ni Marcus Thornfield na ang ilang mga pagkakamali ay magtatagal magpakailanman. Ang US$33 milyon ni Robert ay bumili ng pinakamahal na aralin sa kasaysayan ng kriminal na Amerikano. Huwag kailanman maliitin ang isang biyuda na may walang limitasyong mga mapagkukunan at isang napakahusay na abogado. Ang ilang mga aralin ay nagkakahalaga ng bawat sentimo. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutan na mag-subscribe at huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong kwento sa mga komento. Mahalaga ang boses mo.